Dahil imbis na ginagamit yung mga pulis na yan at mga SAP sa dapat na gamitan, ginagamit sa pagtuhog sa isang tao. Ano ba nangyari kay Batnag? Ano ba nangyari kay Teves? Diba? Ang dami sa order of battle ng PNP. Ano ba nangyari doon? Ano ba nangyari doon sa illegal drug seize? Diba? Wala na tayong kwentuhan doon. So, para mo simulan ng ganitong mga pagkilos, medyo nakakabahala. Tama. Dahil certainly, kung hindi ito babanggitin sa SONA, talagang ibang mundo ang ginagalawan ng Pangulo ngayon. Dahil ito, talagang pinapakita sa lahat. Kung hindi ka amin, titirisin ka namin. Tama. Kung ikaw batikos ng batikos, gugulatin ka namin. Katulad na lang again nung threat na aalsin ang mga websites ng kung sino-sino. Nakakakuha niya, nakakagulat dahil mismong isang kilalang operator nasa grupo ng First Lady. Ang daming linoko niyang mga politiko pero nasa kanila. At anong ginagawa? Gumagamit ng bots Tama. to depress engagement and reach. Kasi hindi na nila kayang i-take down ng i-take down. So nakakagulat na pinagkakagastusan ng pera ng administrasyon na ito lahat ng pamamaraan para sikilin ang karapatan ng bawat Pilipino. Alam mo kaya ako nalulungkot ka, Eric? Yes, ma'am. Go ahead. Ikaw 126 Independence Day natin sa Yun. Wednesday. Iyan pa, ma'am. Di ba, nangyari ito Lunes, 2 araw bago ng ating independensya. Nag-release ng Memo Circular 52, 3 days. 3 days before. Napirmahan nyo ng June 4. 3 days bago ng independence natin. Ganun na lang bang pagkabastos nyo sa ating independence na sineset aside nyo ang kasarinlan at ang kasaysayan ng mga Pilipino? Nakakalimutan nyo na ba na ang pagkilos na ginagawa nyo is a reflection Yes. of those 125 years? Sana pinapasok niyan sa kokote nyo, hindi lamang kapangyarihan ang pwede nyong panindigan. Pero ang kasaysayan na supposedly na gusto nyong ayusin ang ligasiya ng inyong tatay ay halang dyan sa ginagawa nyo. Ma'am, may tanong dito. May prinsipyo po sa governance and even in the organization na tinatawag na respondeat superior. Ibig sabihin, command responsibility. Do you agree that the primary command responsibility must be accounted to Marcos Jr. as President, Benhur Abalos as DILG Chief and Makikita nyo, galing ng mga troll, no? Ang daming account. Ganyan, kalulupit ang mga troll ni Marcos. Puta, ang daming account, no? Pag hide mo nung isa, may isang bago kaagad. Putang ina, ang galing. Say, dito mo talaga malalaman. Dito mo talaga malalaman na may troll farm talaga. Ayan, katulad niya, no? Ayan, oh, kita mo, ang gagaling, oh, di ba? No, oh, yan. Pero kahit i-hide mo yan, ma-hide lang natin ang i-hide. Oh, di ba? Tuloy-tuloy yung iba-ibang iba-iba lang yung capital. Napakadami nilang accounts, ano? Ganyan, yan yung mga bumubuhay pati sa mga vloggers nila. Kaya ang daming viewers ng vloggers nila. Pero pag nagpatawag, wala. Ganyan yung mga yan. No? Kaya malalaman nyo talagang merong troll farm. Ibang klase talaga tong administrasyon na to. Nagbabayad talaga sila ng mga ganyan para lang makapaminsala ng mga live stream, malupet. Ang aming kalayaan, ano ba ang aming karapatan? Kisa yan naghuhulaan tayo, tapos ang alam namin, demokrasya tayo, pero sige kayo ng paninikil ng karapatan namin. Ma'am, ngayon po habang nag-i-interview ko sa iyo, si Raul Manuel at ang Kabataan Party ng Communist Party recruiter ng mga NPA na siyang nagpapakalat nitong intriga ng Duterte Kibuloy clique ay nagpipiesta at naglalantad ng placard na dapat hulihin pati si Duterte, hindi lang si Kibuloy, at nagpipiesta sila at lumalabas kung kanino ang pakikipagsabwatan nagmumula. How do you look at this very strange alliance
sa pagitan po ng mga Marcos na pinatalsik at nilabanan ng mga komunistang terorista noon ang tatay niya, ngunit sa pamamagitan ng kanyang pinsan at asawa, kasabwat at kapanalig nila at operatiba nila ang mga CPP, NPA, NDF, lalo ng urban and party list operatives, kasama pati mga dilaw na dinurog ng mamamayan sa kanilang bulok na estilo ng politika, nirevive po nila lahat ng mga ito. How do you look at this kind of conspiratorial aggregate ng mga gustong wasakin ang ating demokrasya gamit ang pagkukunwari ng demokratikong gobyerno nila, subalit nilulupig ang pag-iral ng political opposition and democracy in the real sense? Mamalo. Well, Eric, ako hindi na ako nagugulat dyan. Kasi lahat yan tactical. Lahat yan pumupunto sa 2028. Lahat yan ayaw ng Duterte na mananalo sa 2028. Hindi ko nga maintindihan, parati kong sinasabi, natatakot kayo sa multo, wala pa naman desisyon, di ba? Yes. Pero yan, makikita mo, may tsansa silang balikan si Presidente Duterte. 6 na taon silang nagtiis. So ito, parang parang free for all. Lahat tayo magsama-sama para durugin ang Duterte. Ganun kasimple lang yan. Politika lahat yan. At the end of the day, kung walang Duterte, magagawa nila ang bawat isa. Ang CPP, NPA, they can recruit, they can regroup, and they can go together. Ang mga dilawan, they can probably reposition the Liberal Party if that is their plan. Ang mga makamarcos, mas madaling masustain ang susunod. Tandaan natin lahat ng galawan sa 2028, tinitingnan rin ng kasalukuyang administrasyon sino ang proprotekta sa akin. Makikita natin ang pagprotekta sa Pangulong Marcos ngayon ay sa tingin ko nasa linya ng pamilya. Tama. Dahil sinong politiko ang tatayo sa 2028 at sasabihin, okay ang mga Marcos. Sino? Sa paggamit ng ayuda, nakita natin ang mga storya ng ating kababayan, no? Sa paggamit ng budget, sabi 83% of the budget of the Philippines has been released, wala pang second semester, second quarter. So magtataka ka, ang paggamit, ang paglustay sa cash ng taong bayan Diyan ka talaga magugulat dito kay Raul Manuel. Itong Raul Manuel na to, putang ina nito, no? Dapat ito yung mga patigilin na ng Panginoon yung tibok ng puso. Huwag na sanang dumami lahi nito. Pero napakagago, no? Alam mo yun, ikaw bilang isang aktivista, dapat ikaw ay ang pinananawagan mo, yung batas, may masunod. Matupad yung batas, di ba? Pero walang hiya, no? Yan ang ginagawa ni Raul Manuel, no? Oo, mantakin mo, meron ka lang warrant of arrest, walang search warrant. Pero kapag sila pinaguhuli mo, pag sila ang inalipos, pagka sila yung inoppress mo, putya, mag-iiyakan ng mga yan. Iiyak yan. Oo, never again, never again. Pero walang hiya, no? Pero sila mismo ngayon yung tumatangkilik sa oppression. Hindi mo na talaga maintindihan anong pinaglalaban nitong mga buwaka ng inang mga aktivista na to, no? Wala na talaga sa mga tamang katinuan tong mga tarantado na to. Kaya parang awa nyo na, ha? Parang awa nyo na. Itong mga aktivistang, mga animal na mga party list na ito, huwag nyo nang iboto ito, ha? Walang silbi sa bayan itong mga to. Propagandista lang mga ito. Kapag masarap lang ang buhay nila, dun lang sila masaya. Kaya tama, sana marami pang Pastor Kibuloy ang lumabas at tumulong sa gobyerno para ubusin ang mga putang ng NPA na ito. Kaya talagang sabi ko nga nagkaisa na dito sa bayan natin, nagkaisa na mga rebelde. At saka yung mga nasa gobyerno, pati yung mga pulis. Putsaya, wala na tayong pag-asa mga Pilipino. Pag pinabayaan pa natin to, wala na. Nganga na talaga tayo. Hindi na natin alam saan tayo pupulutin. 2 taon, mapapailing ka. Ano dito ang naging transformative? Yes, correct ka. Ma'am, may tanong kami sa iyo. You were mentioning kanina what they did, hindi lang overkill, kundi scandalously illegal, violation of all pertinent laws, constitutional provisions, including rules of procedures ng korte.
at naging parang Gestapo goons ang mga PNP kanina sa utos ng kanilang palpak na commander-in-chief na si Marcos Jr., kasama si Abalos ng DILG at ito si Marbil, yung kanilang chief PNP. Ma'am, ang tanong ganito ngayon ng taong bayan. What do you mean that what they did to Kingdom of Jesus Christ in Davao and to Pastor Kibuloy at sa mga Duterte as the symbol of opposition right now ay perfect formula for a perfect storm brewing to erupt anytime soon to confront this failed leadership and government of Marcos Jr.? Kindly elaborate. Well, Ka Eric, nagsimula yan sa storya nyo sa SMNI eh. Nagsimula sa prangkisa, nagsimula sa pag-takedown, nagsimula yung storya ng paninikil sa SMI, yung paninikil. Nagsimula yung pagtira sa Duterte doon sa President-approved confidential fund. Tapos pumunta kay Congressman Pulong, yung tungkol daw sa mga program fund na hindi naman nasagot nung binato yung report. Tapos pumunta na kay Mayor Baste nung linagyan ng mga inalis ang pulis niya, inalis ang control niya sa Chief of Police at nagdala ng 2 battalions na SAF. So sa Duterte side, talagang kumpleto, tinira silang lahat. Si Presidente hinaharangan ang maisog. Yes. Bakit ko nasabing perfect storm? Kasi hindi nila na-figure na ang OFW titindig. Na ang OFW maglo-launch ng kanilang, alam mo yung OFW. Yes, hindi nila talaga mag-gets, hindi talaga nila akala nila talaga mapipigilan nila sa Pilipinas, pero nakikita na ng administration na isa-isa nang tumitindig yung mga bansa, nagtatayo na ng mga maisog, kaya alam na nila na pabagsak sila talaga. Wala na talaga silang pupuntahan pabagsak. Kaya as early as now, nasa kapangyarihan pa sila, may pera pa sila, ginagamit na nila yun para immobilize itong mga kapulisan. Ang masaklap nito mga boss, yung mga pulis dapat nagsiserve sa atin, pero para na silang private armed groups ng mga amo nilang mga politiko. Naging political na mga bossing. Galit tayo, di ba? Sabi ninyo si Arnie Tevez mayroong armed group, si Pastor Kibuloy may armed group. Meron din silang armed group mga boss. Ginagamit nila yung pulis as their private army para i-oppress ang mga taong ayaw sa kanila or nagpapahayag ng pagkadismaya sa kanilang gobyerno. Yun yung pinaka nakakadiri na part. Because international media is looking at it. Nakita natin ang pagkatalo sa Germany, pagkatalo sa France. Magkakaroon sila ng parliamentary elections dahil ayaw ng tao. Imaginein mo ang Pilipinas, mayroong mga tao sa labas ng bansa nila na kayang tumawag, na kayang gumalaw kahit wala dito. Tama. That is something new. The social media protest is something new. It is not EDSA, definitely, but it is something new. Agree. When you always take down certain... Yes, we are calling on Amy Marcos. Mahusay ito si Mario Meresa. Amy Marcos, I think you should really need to stand up for the people. If you are really for the Dutertes and if you're really for the people, Amy Marcos, we are calling on you to help us change the narrative of your brother, change the mind of your brother na hindi na tama itong ginagawa at itong nangyayari sa Pilipinas. Maling-mali na po. Amy, baka naman, matulungan mo kami. Uusad siyang parang apoy na unti-unting nasisindihan ang bawat gustong makilahok. Claro, Diba? claro. Sanay tayo nun, Ka Eric, may sulo tayo. Yes, ma'am. Diba? Bawat Pilipino may dalang sulo. Anong ibig sabihin nun? Gusto namin maayos na pamahalaan. Gusto namin maayos na kinabukasan. Gusto namin ang aming mga karapatan hindi sinisikil. Oy, thank you very much sa pag-hide dito sa sa troll na Salamat. Yun? Sa tingin ko, pag-aralan nyo ng maigi ang ginagawa nyo. Kasi ang balik nito, hindi nyo matitigil. Tama, That ma'am. is what I call a perfect storm. Perfect storm. Ma'am, do you think, in your perspective and social political analysis experience, ang ganitong pagsasabay po, pagsasalimbayan, magkakasabay, confluence na daluyong po
ng social, political, and economic crisis na sumasambulat sa mukha ni Marcos Jr. at na kanyang gobyerno at mga aliporis niya na hindi mapipigilan kaya gumagawa ng kung ano-anong mga high-handed, abusive, cheap, pero high-funded PR operations kagaya ng ginawa nila doon sa Alitagtag drug siege, Bangon Pilipinas, etc. etc. Yun pala, bangon para ibaon ang buong bayan. Ma'am, nananatili po na sumisirit ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng mga pangunahing konsumo ng mamamayan. Lugmok ang kabuhayan. 2 million mahigit ang walang trabaho at kung isasama mo po ang kulang at walang trabaho at naghahanap, aabot po ito ng 10 million at the current quarter. At ang purchasing power ng peso, ma'am, is halos kalahati ay hindi na po mapakinabangan dahil devalued na. Samantalang sumisirit ang inflation. May digma-digmaan siyang ang China ay nakahandang i-sanction tayo economically, financially, and other sources ng strength ng China. At may ganito siyang ginagawang manglusob ng mga kagaya ng mga independenting religious organization na napakalakit, napakalawak ng influence, and then sinuspindi muli si Governor Hubayb. Mukhang tuloy-tuloy na rin pati si Mayor Mike Rama ng Cebu, hindi na makakabalik. Governor Aumentado ng Bohol, and even Governor Mamba ng Yes, si Hubahi ba in-extend yung kanyang supposedly 2 months na na suspension in-extend. So talagang tarantado no yung mga nasa pamahalaan. that will come from the confluence and heightening social, economic, political crisis. Go ahead po. Alam mo ka, Eric, unang-una, yung preventive suspension, klinaro na yan ni Chairman George Garcia. A preventive suspension does not prevent anyone from filing the COC. Okay. Okay? So, unless they remove him for cause at magkaroon ng perpetual Hello, Nanay Morning disqualification from Jew. running for office, yun ang medyo mahirap lusutan.